Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang paksang, mga itlog, ang lihim na kaaway ngang bato sa edad 70. Naktataka ba kayo kung ang maitlog na sa tingin ninyo ay masustansya tuwing umaga ay maaring maging sanhingang paghinangang inyong bato at daluyan ng dugo paglampas ng edad 70? Mga kaibigan, alam kong marami sa atin ang nagsisimula nga araw sa pamilyar na itlog, naniniwala na ito ay gintong nutrisyon na makatulong sa pagpapanatili ng kalusugan, pagpapalakas ng sigla, at pagprotekta sa katandaan. Hindi mali ang paniniwalang iyon, ngunit ang problema ay hindi ito kumpleto, at ang kawalan kumpletong impormasyon na ito ay tahimik na lumiliha nga pressure na pinapasan nga ating bato araw-araw nang hindi ninyo nalalaman. Kapag bata pa, ang ating katawan ay parang isang malakas na makina, kayang iproseso ang iba't ibang uri ng pagkaing mayaman sa protina at kolesterol nang walang gaanong abala. Ngunit paglampas ng edad 70, nakbabago ang lahat. Bumaba ang kakayahan ng bato na magsala, nagsisimulang tumigas ang mga daluyan ng dugo, at hindi na tulad ng dati ang kakayahan nitong mag-metabolize ng taba. Sa panahong ito, ang isang pagkain na tila walang pinsala tulad ng itlog, kung hindi gagamitin ng tama, ay maaring maging salik sa pagtaas ng pamamaga, pagpapabilis ng glomerulosclerosis, at tahimik na pagpapababa ang mga indicators ng kalusugan. May nakilala akong isang kaso na hindi ko malilimutan, isang 73 taong gulang na ginoo mula sa Cebu. Siya ay napakadisiplina sa kanyang pamumuhay. Kumakain ngang 2 nilagang itlog tuwing umaga, na iniwala na ito ang sikreto sa pagpapanatili ngang kalamnan at tibay sa katandaan. Sa loob ngang maraming taon, halos hindi siya lumiban sa isang araw, ngunit isang araw, nagsimulang magbigay ng abnormal na signal ang kanyang katawan, bahagyang pamamagang binti, pakiramdam ng kabigatan, at lalo na, matagal na pagkakaroon ng bula sa ihi. Sa malalim na pagsusuri, nakita ko ang isang nakababahala na katotohanan. Mas mabilis na bumaba ang kakayahan ng kanyang bato na magsala kaysa normal, kasama ang masenyales ng pamamaga at metabolic disorder. Ang nakababahala ay hindi siya kumakain ng walang ingat, ngunit dahil sa paraan ng kanyang pagkain na sa tingin niya ay tama, ay hindi na angkop sa kanyang katawan sa edad ng pagtanda. Mahal kong mga kaibigan, hindi tayo ipinakakanulo ng ating katawan. Sinasalamin lamang nito ng tumpa ang ating inilalagay dito araw-araw. Ang isang mahusay na pagkain ay hindi nangangahulugan na ito ay mabuti sa bawat sitwasyon, sa bawat edad, sa bawat kombinasyon. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pagpapalusog at pagkasira minsan ay nasa paraan lamang ng paggamit. Sa pagbabahagi ngayon, susuriin natin ang 3 pinakamapanganib na kombinasyon kapag kumakain ng itlog na maraming matatanda ang hindi sinasadyang ginagawa araw-araw. Kasabay nito, tutulungan ko kayo sa 3 tamang paraan upang mapakinabangan ang nutritional value at maprotektahan ang bato at sistema ng daluyan ng dugo ng matagal. Mangyaring huwag lumayo sa screen at sundan itong mabuti hanggang sa huling minuto. Dahil sa kakulangan lamang ng isang maliit na detalye sa paghahanda o pagpapares ng pagkain, maari ninyong hindi sinasadyang gawing pabigat ang masustansyang itlog na unti-unting sumisira sa inyong bato araw-araw. Ibubunyak ko ang sikreto ngang 8 minutong ginto. At ang mga bagay na, maniwala kayo sa akin, napaka-counting doktor ang may sapat na oras upang may paliwanag ng detalyado sa inyo sa klinika. Bago tayo lumalim sa pinakamalalim na profesional na nilalaman, mayroon akong taos-pusong katanungan sa inyo. Bukod sa itlog, mayroon bang anumang uri ng prutas, pagkain, o functional na pagkain na ginagamit pa rin ninyo araw-araw dahil narinig ninyong maganda ito para sa katawan, ngunit sa kaibuturan ay nag-aalala pa rin kayo kung angkop ba talaga ito sa inyong kalagayan sa pagtanda? Mangyaring maglaan ng kaunting mahalagang oras upang isulat ang kanilang nga pangalan sa seksyon ng komento ngayon.
Ang inyong pagbabahagi ay hindi lamang isang katanungan kundi maaring isang susi upang magbukas and daan para sa isa pang matandang kaibigan na nasa parehong sitwasyon. Ang itlog ba na kinain ninyo kaninang umaga ay talagang isang mahalagang suplemento o isang tahimik na mamamatay tao na sumisira sa inyong magadaluyan ng dugo bawat minuto? Sisikapin nating ibunyag ang nakakatakot na lihim na ito ngayon. Bahagi 1. Ang madilim na sulok ng sistemang pangkalusugan at ang nakakatakot na katahimikan sa harap ng pakasira ng bato. Mahal kong makaibigan, mayroon bang makatahimik na gabi kung kailan nagsisimulang magsalita ang katawan sa pamamagitan ng malabong makasenyales tulad ng pananakit ng likod, madalas na pag-ihi sa gabi, at hindi mahimbing na pagtulog? Naisip ba ninyo kung bakit ang mahahalagang bagay tulad ng kalusugan ng bato ay bihirang ipaliwanag ng malinaw, madaling maunawaan, at tapat? Bakit maraming beses na kayong nagpatingin sa doktor at nakatanggap lamang ng mga numero tulad ng creatinine at EGFR, mga terminong tila napakaagam ngunit kulang sa paliwanag upang lubos ninyong maunawaan kung anong kalagayan talaga ang inyong katawan? Nais kong maging direkta ngunit magsalita rin ng patas at may pananagutan. Hindi nananahimik ang sistemang pangkalusugan dahil sa kawalang interes, kundi dahil ang kasalukuyang operasyon ay pangunahing nakatuon sa diagnosis at paggamot kapag malinaw na ang sakit. Sa halip na maglaan ng sapat na oras upang may paliwanag ng detalyado ang bawat maliit na pagbabago sa bawat katawan. Sa isang araw ng trabaho na may maraming pasyente, minsan kailangan ng doktor na unahin ang mas malala at mas kayat na mga kaso, at ang puwang na iyon ang dahilan kung bakit maraming matatanda ang hindi napagtanto na ang bato ay tahimik na humihina ng maaga. Ang nakababahala ay hindi sumisiga ang tulong ang bato tulad ng puso o baga. Hindi ito sumasakit ng matindi, hindi nilalagnat ng mataas, at hindi ninyo kailangan agad magpunta sa ospital. Nagpapadala lamang ito nga pagkagaan ng mga senyales tulad ng kawalan ng gana, pagkapagod ng walang malinaw na dahilan, mas madalas na pag-ihi sa gabi, o pakiramdam ng paninikip sa likod. Ngunit dahil napakagaan, napakatahimik, madali nating binabalewala, iniisip na ito ay senyales lamang ng edad. Sa loop ng 35 taon ngang pagtatrabaho sa mga nasa edad at matatanda, napagtanto ko ang isang napakalinaw na bagay. Ang kawalan ng kaalaman tungkol sa katawan ay hindi dahil sa kawalan ninyong interes, kundi dahil hindi kayo napatnubayan ng tama. May mga taong napakaingat sa kanilang kinakain, umiwas sa maraming bagay, ngunit hindi sinasadyang lumilihang metabolic burden sa bato dahil hindi nila naintindihan ang panloop na prinsipyo. May mga taong naniniwala na ang pagkain ng masustansya ay palaging mabuti, ngunit hindi nila alam na ang pagkain sa maling oras, sa maling kombinasyon ng pagkain, ay maaari ring magpahirap sa bato. Hindi ako tumatayo upang punahin ang anumang sistema, ngunit pinili ko ang ibang direksyon. Tulungan kayong mas maunawaan ang inyong katawan upang aktibong maprotektahan ang inyong kalusugan mula sa ugat. Dahil sa sandaling maunawaan ninyo, hindi na kayo ganap na aasa sa mga numero ngang pagsusuri kundi matututo kayong makinig sa sarili ninyong katawan araw-araw. Marami na akong nakasalamuha na sa oras na sila ay nasuri, malaki na ang pagbaba ng function ng bato, ang ilan ay nawalan ng higit sa kalahati ng kanilang kakayahan sa pagsala, na halos walang malinaw na sintomas bago nito. Ang sinabi nila sa akin ay hindi reklamo kundi isang napakagaan ngunit nakakalungkot na pangungusap. Sana mas naintindihan ko ng mas maaga. Ang pahayag na iyon ay nagpaisip sa akin ng husto at ito rin ang dahilan kung bakit pinili kong ibahagi ang kaalamang ito sa pinakamadaling paraan upang maunawaan. Gayunpaman, kailangan ko ring linawin ang isang bagay upang hindi kayo makamali at labis na mag-alala. Ang mga impormasyong kumakalat na ang ilang paraan ngang pagkain ay agad na sumisira sa bato ay madalas na pinapalaki upang makaakit ng pansin. Sa katunayan, ang bato ay hindi apektado ang isang pagkain kundi ang isang matagal na ugali. Halimbawa, ang madalas na pagkain ngang masyadong maalat, paggamit ng maraming na prosesong pagkain,
o hindi balanseng nutrisyon sa mahabang panahon ang masalik na dapat bigyang pansin. Ang pinakamahalagang bagay na nais kong tandaan ninyo ay hindi ang matakot kundi ang maunawaan ng tama at mag-adjust ng napapanahon. Hindi kayo kailangan ngang bato na maging ganap na perpekto, kundi kailangan nito kayong maging matatag sa inyong mga pagpipilian araw-araw. Kapag kumakain kayo ng mas magaan, natutulog ng mas maaga, nabawasan ang pag-alala, at pinananatili ang isang balanseng ritmo ng pamumuhay, ang mga maliliit na bagay na ito ang pinakamabisang paraan upang maprotektahan ang bato. Bahagi 2, mga sintomas na babala at ang huling senyal ng tulong mula sa glomeruli. Mahal kong kaibigan, pagdating sa bato, palagi akong gumagamit ng isang napakatotoong imahe. Ito ang pinakamatapat ngunit pinakatahimik na organ sa katawan. Araw at gabi, bawat maliit na unit na tinatawag na glomeruli ay masipag na naglilinis ng dugo, nagtatanggal ng toxins, nagbabalansa ng tubig at electrolytes ng walang hinihingi. Ngunit dahil sa tahimik na operasyon nito, kapag humina ang bato, napakadali ninyong balewalain ang mahahalagang senyales. Sa klinikal na kasanayan, napansin ko na ang bato ay hindi biglang nasisira kundi humihina ng paunti-unti. Minsan, nawalan ng higit sa kalahating function nito, ngunit ang katawan ay hindi pa rin naglalabas ng malinaw na sakit. At iyan ang dahilan kung bakit maraming matatanda ang napupunta sa sitwasyon ng huling pagtuklas kung saan ang pagsasayos ay nagiging mas mahirap. Nais kong makwento ang isang malapit na kaso upang madali ninyong maintindihan. Si Ginang Santos, 68 taong gulang, naninirahan sa Davao City, ay napakaingat sa kanyang kinakain. Kumakain siya ng walang lasa, nililimitahan ang taba, at may regular na pamumuhay. Ngunit pagkaraan ng ilang panahon, nagsimula siyang umihi ng madalas sa gabi, minsan 4 hanggang 5 beses bawat gabi. Sa simula, inakala niya na ito ay senyales lamang ng edad o dahil sa pag-inom ng tubig sa gabi. Ngunit sa katunayan, ito ay senyales na bumaba na ang kakayahan ng bato na mag-concentrate ng ihi. Kapag ang glomeruli at renal tubules ay hindi na gumagana ng epektibo, ang katawan ay hindi makapagpapanatili ng tubig at electrolytes ayon sa biological rhythm na nagreresulta sa patuloy na paglabas. Ito ang dahilan kung bakit nahahati ang pagtulog, napapagod ang katawan, at mas mahalaga, hindi nakakapagpahinga ang bato upang makapagpagaling ng sarili. Ito ay hindi isang maliit na senyales kundi isa sa mga maagang senyales na nangangailangan ng pansin. Ang isa pang senyales na madalas na binabaliwala ng marami sa inyo ay ang bahagyang pamamaga sa umaga pagising. Kung napansin ninyong mabigat ang inyong mukha, bahagyang namamaga ang talukap ng mata, o kapag pinindot ninyo ang inyong lig o binti, lumulubog ang balat at matagal bago bumalik sa normal, ito ay senyales, ng pagkaipon, ng interstitial fluid. Sa pisyolohikal na pananaw, nangyayari ito kapag bumaba ang kakayahan na bato na mapanatili ang protina sa dugo na nagpapabago sa colloid osmotic pressure at nagiging sanhi ang paglabas na tubig sa madaluyan na dugo. Nais kong lubos ninyong maunawaan ang isang bagay. Hindi palaging halata ang pamamaga. Minsan, ito ay pakiramdam lamang ng kabigatan o pakiramdam na masikip ang sapatos sa umaga. Ngunit ang mga maliliit na pagbabago na ito ang maagang senyales ng kawalan ng balanse sa katawan. Ang isa pang senyales na palagi kong pinapayuhan ang aking mga pasyente na bigyang pansin ay ang matagal na pagkakaroon ng bula sa ihi. Kung mabilis na nawawala ang bula, kadalasan ay hindi ito dapat ikabahala, ngunit kung makapal at maliit ang bula at matagal na nananatili, ito ay maaring senyales ng proteinuria. Ibig sabihin, tumutulo ang protina sa pamamagitan ng glomerular filter membrane. Kapag nasira ang filter membrane, ang mahahalagang sangkap na kailangan ng katawan ay inilalabas. Gayunpaman, kailangan ko ring bigyang diin upang hindi kayo magpanik. Hindi lahat ng pagkakaroon ng bula ay nangangahulugang malubhang sakit, ngunit kailangan itong obserbahan kasama ng iba pang mga senyales tulad ng madalas na pag-ihi sa gabi, pamamaga,
at matagal na pagkapagod. Ang mahalaga ay sundin ang maapagbabago sa paglipas sa panahon, hindi ang pagtatasa batay sa isang beses na pagmamasid. Sa maapagsusuri, ang creatinine index ay karaniwang ginagamit upang suriin ang funksyon ng bato sa mga matatanda. Kung ang index na ito ay unti-unting tumataas mula sa humigit kumulang 1 hanggang 130 pagkatapos ay 150 mg DLA, ito ay isang senyales na kailangan bigyang pansin at hindi dapat maghintay hanggang sa tumaas pa ito bago kumilos. Dahil sa pisyolohiya, kapag malinaw na tumaas ang creatinine, karaniwan ay bumaba na nang malaki ang function na pagsala bago iyon. Isang napakahalagang punto na nais kong tandaan ninyo. Kapag ang glomeruli ay nakaroon na ng sclerosis, hindi na ito makakabalik sa dati, ngunit lubos nating mapabagal ang prosesong ito at mapabuti pa nga ang natitirang function kung isasayos ng tama. Hindi ito nagmumula sa isang mahiwagang gamot kundi sa isang ritmo engge pamumuhay na angkop sa katawan, sa maraming pag-aral at maging sa aktwal na paggamot. Napansin na ang mga salik tulad ng chronic inflammation, metabolic disorders, at matagal na stress ay lahat nagambag sa pinsala ng glomeruli. Ang ma-inflammatory marker tulad ng CRP ay maaring bahagyang tumaas sa katawan nang walang malinaw na sintomas, ngunit tahimik na nakakapekto sa maliliit na daluyan ng dugo sa bato. Kaya, kung mayroon kayong senyales tulad ng madalas na pag-ihi sa gabi, pananakit ng likod, bahagyang pamamaga, o hindi mahimbing na pagtulog, huwag ninyong isipin na ito ay normal lamang sa katandaan. Ito ay maring ang paraan ng pagpapaalala ng inyong katawan na kailangan ng batong mas maraming pansin. Bahagi 3. Ang tatlong pinakamasamang kombinasyon ng pagkain at ang mekanismo ng pagkasira ng bato sa mga matatanda. Mahal kong makaibigan, pagtapak ninyo sa edad ng pagtanda, lalo na sa mga may pinakbabatayang sakit tulad ng diabetes o alta presyon, hindi na kasing flexible ang mga daluyan ng dugo sa bato tulad ng dati. Ang maliliit na microvessels na nakpapalusok sa glomeruli ay parang manipis na sinulit ngayon. Isang maling epekto lamang ay maaring makagulo sa buong proseso ng pagsala. Sa sensitibong kalagayan na iyon, kung hindi sinasadyang mapanatili ninyo ang makasalungat na gawi sa pagkain, wala itong pinakaiba sa tahimik na pagpapalakas ng inflammatory response at pagtaas ng presyon sa pagsala na nagpapahirap sa bato araw-araw. Hindi ako gumagamit ng masyadong mabibigat na salita upang kayo ay mag-alala. Ngunit mula sa klinikal na karanasan, kailangan kong linawin na may mga kombinasyon ng pagkain na tila masustansya, ngunit para sa mga taong higit sa 60 taong gulang, nagiging mapanganib na metabolic burden. Ang pag-unawa ng tama upang makapag-adjust ang siyang paraan upang maprotektahan ang kalusugan ng matalino at matagal. Una, ang ugali ngang pag-inom ng gatas kasama ng itlog sa umaga. Ito ay isang bagay na madalas kong nakikita sa mga matatanda na may pagnanais na magpalakas. Toto na parehong mayaman sa nutrisyon ang dalawang pagkain ito. Ang problema ay hindi nakasalalay sa bawat individual na pagkain kundi sa pinagsamang mekanismo ng mineral, lalo na ang phosphorus. Ang isang baso ng gatas ay maaring maglaman ng humigit kumulang 230 mg phosphorus at isang itlog ay humigit kumulang 100 mg. Kapag bata pa, madali itong maproseso ng malusog na bato. Ngunit kapag bumaba ang function ng pagsala, lalo na sa ilalim ng 60%, magsisimulang mag-ipon ang labis na phosphorus sa dugo. Sa ganoong sitwasyon, kailangan ng katawan na i-activate ang isang compensatory mechanism, kumukuha ng calcium mula sa buto upang balansehin, na nagre-resulta sa tahimik na osteoporosis. Ngunit ang mas mahalaga ay ang calcium at phosphorus na ito ay may tendensiyang magdeposito sa mga daluyan ng dugo, kabilang ang mga daluyan ng dugo sa bato, na bumubuo ng microscopic calcification plaques. Sa paglipas ng panahon, binabawasan ng mga plaques na ito ang elasticity ng mga daluyan,
na nagiging sanhi ng pagkawalang kakayahan ng glomeruli na magsala ng malambot, tulad ng isang lambat na tumitigas at unti-unting napupunit mula sa loob. Sa siyentipikong pananaw, ito ay isang proseso na may kaugnayan sa mineral metabolism disorder at oxidative stress. Sa pilosopiya ng pangangalaga sa kalusugan, ito ang resulta ng pagkain sa maling oras, maling dami, at maling kalagayan ng katawan. Madalas kong sinasabi sa aking mapasyente na hindi lahat ng masustansya ay mabuti, kundi dapat itong nasa tamang oras kung kailan ang katawan ay may sapat na lakas upang tanggapin. Nakakita na akong isang kaso ni Mang Jose, 65 taong gulang, sa Cavite. Tuwing umaga, umiinom siyang mainit na gatas at kumakain ng 2 itlog na may matibay na paniniwala na pinapalakas niya ang kanyang bato. Ngunit pakaraan ng ilang buwan, nagsimula siyang makaranas ng pananakit ng likod, mas madalas na pag-ihi sa gabi, at ang kanyang creatinine ay tumaas mula 1/10 hanggang 1/40 mg. Nang isinaayos ang kanyang dieta, binawasan ang kombinasyong ito at lumipat sa mas magaan na protina tulad ng steamed fish o tofu, kasabay ng maagang at walang lasa na almusal. Pagkaraan lamang ng ilang buwan, naging stable ang kanyang nga indicator at malaki ang pagbuti ng kanyang pagtulog. Kaya, pinapayuhan ko kayo na paghiwalayin ang mga pagkaing mayaman sa phosphorus. Hindi ito dapat kainin ng sabay sa isang pagkain, lalo na sa umaga kapagising pa lamang ang katawan at hindi pa ganap na gumagana ang sistema ng pagsala. Sa halip, pumili ng madaling matunaw na protina sa katamtamang dami, at laging tandaan ang prinsipyo ng pagkain upang alagaan ang bato, hindi upang subukan ang tibay ng bato. Ikalawa, ang paggamit ng masyadong maraming asin, toyo, at patis kapag kumakain ng itlog. Mahal kong makaibigan, may magawi sa pagkain na tila napakaliit, napakapamilyar sa hapagkainan ng pamilyang Pilipino, ngunit nagdudulot ng mapisyolohikal na epekto na kung hindi lubos na naunawaan, hindi natin sinasadyang naglalagay ng malaking pressure sa bato araw-araw. Isa sa mga gawin na iyon ay ang pagkain ng itlog na may kasamang maalat na asin, toyo, o patis upang mapataas ang lasa na tinatabunan ang natural na lansa. Lubos kong naunawaan ang pagnanais na kumain ng masarap, lalo na sa katandaan kung kailan bumababa ang panlasa. Ngunit ang mahalaga ay hindi na kayang iproseso ng katawan ang pagkain tulad ng dati noong bata pa. Kapag sabay ninyong kinakain ang protina mula sa itlog at mataas na dami ng sodium, hindi lamang nagsasala ang bato kundi pumapasok ito sa estado ng metabolic stress. Sa siyentipikong pananaw, pinapataas ng sodium ang osmotic pressure sa mga daluyan ng dugo na nagpapanatiling ang tubig sa katawan at nagpapataas ng volumeng sirkulasyon. Kasabay nito, ang protina mula sa itlog, pagkatapos ng metabolismo, ay bumubuo ng urea at iba pang mga dumi na kailangan ilabas. Kapag sabay na lumabas ang dalawang salik na ito, ang glomeruli ay nasa isang sitwasyon kung saan ito ay nasa ilalim ng mataas na presyon at kailangan ding dagdagan ang kakayahan nitong magsala. Ito ay tulad ng isang lumang makina na pinipilit na patakbuhin ng tuloy-tuloy ng walang pahinga. Maraming internasyonal na rekomendasyon sa medisina ang nagbigay diin na ang pagkonsumo ng sodium na lampas sa inirerekomendang halaga araw-araw ay naugnay sa pagpapabilis ng glomerulosclerosis na nagpapababa sa elasticity ng renal microvasculature. Kapag tumaas ang presyon sa mga kapilary ng matagal, maaari silang masira sa microscopic level na nagreresulta sa paglabas ng protina sa ihi. Ito ang oras kung kailan nagsisimula kayong makakita ng mga senyales tulad ng madalas na pag-ihi sa gabi, bula sa ihi, at pagkapagod. Nakasalamuha ko ang isang matandang lalaki sa Visayas. Sa bawat pagkain, mayroon siyang napakaalat na itlog na niluto dahil mas masarap daw kainin ng kanin. Hindi siya kumakain ng taba, hindi siya kumakain ng matamis. Iniisip na napakalusok ng kanyang kinakain. Ngunit pagkaraan ng ilang panahon, nagsimula siyang umihi ng madalas sa gabi. Bahagyang namamaga ang kanyang mga binti sa umaga at tumaas ang kanyang creatinine sa
140 mg DL. Nang isinaayos ang kanyang dieta, binawasan ang alat, lumipat sa mas magaan na paraan ng pagluluto, at kumain ng mas maaga sa araw, malaki ang pagbuti ng kanyang kalagayan pagkaraan lamang ng ilang buwan. Ipinapakita nito na ang problema ay hindi nasa pagkain kundi nasa paraan ni paggamit at dalas. Ang isang itlog, kung lulutuin ng walang lasa at sa tamang dami, ay maaring maging magandang pinakmulan ngang nutrisyon, ngunit kapag sinamahan ngang masyadong maraming asin, ito ay nagiging metabolic burden sa bato. Kaya, pinapayuhan ko kayo na magsimula sa mga simpleng bagay. Unti-unting bawasan ang alat, sukatin ng malinaw ang nga pampalasa ayon sa gramo, at sanayin ang inyong sarili sa natural na lasa ng pagkain. Sa simula ay maaring tila walang lasa, ngunit pagkaraan ng ilang panahon, ayon ang inyong panlasa at mapagtanto ninyo na ang pagkain ng walang lasa ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng lasa, kundi isang paraan upang maging mas magaan ang katawan. Ikatlo, ang ugali ngang pag-inom ngang malakas na tsaa pagkatapos kumain. Mahal kong makaibigan, ito ay isang napakapopular na ugali sa kulturang silangan, lalo na sa mamatatanda. Pagkatapos kumain, ang isang tasa ang mainit na taa ay nakakatulong na maging komportable, naglilinis ng bibig, at tila nakakatulong sa panunaw. Ngunit sa siyentipikong pananaw, kung hindi ginagamit sa tamang oras, ang ugali na ito ay maaring magdulot ng malaking epekto sa sistema ng panunaw at hindi direktang sa bato. Ang tsaa, lalo na ang malakas na tsaa, ay naglalaman ng tannin, isang compound na may kakayahang makipag-ugnayan sa protina sa pagkain upang bumuo ngang mahirap matunaw na mga kompleks. Kapag kumakain kayo ngang pagkain mayaman sa protina tulad ng itlog, karne, at pagkatapos ay uminom ngang malakas na tsaa kaagad, maaring bumagal ang proseso ngang panunaw na nagpapababa sa kakayahan ngang katawan na sumipsip ngang nutrients. Hindi lamang iyon, kapag hindi kumpleto ang panunaw, maaaring manatili ng mas matagal ang pagkain sa bituka na madaling magdulot ng pagkabahog, bahagyang paninigas ng dumi, o matagal na discomfort. Sa matagal na kaso, ang produkto ngang metabolismo sa bituka ay maaring tumaas, na nagpapataas ng aktibidad ng detoxification ng katawan, kabilang ang bato. Hindi ko sinasabing masama ang pag-inom ng tsaa. Sa kabaliktaran, kung ginagamit ng tama, ang tsaa ay maaring magbigay ng maraming benepisyo tulad ng bahagyang antioxidant effect at pagtulong sa pagpapahinga ng nerbiyos. Ngunit ang mahalaga ay ang oras ng paggamit. Pagkatapos kumain, kailangan ng sistema ng panunaw ng oras upang iproseso ang pagkain. Kung uminom kayo ng tsaa ng masyadong maaga, lalo na ang malakas na tsaa, hindi ninyo sinasadyang ginagambala ang prosesong ito. Sa aking kasanayan, maraming matatanda na may ugaling pag-inom ng tsaa kaagad pagkatapos kumain ay madalas na nakakaranas ng mga problema tulad ng mabagal na panunaw, hindi mahimbing na pagtulog, at mas madalas na paghihi sa gabi. Kapag isinaayos, sa pamamagitan lamang ng paglilipat ng oras ng pag-inom ng tsaa pagkatapos kumain ng humigit kumulang 1 hanggang 2 oras, at pagpili ng mas mahina na tsaa, malaki ang pagbuti ng kondisyon. Sa mas malalim na pananaw, nais kong maunawaan ninyo na ang bato ay hindi gumagana ng nakapag-isa kundi malalim na konektado sa sistema ng panunaw. Kapag malusok ang bituka, mayos ang proseso ngang pagsipsip at detoxification, mababawasan ang pasaning ngang bato. Sa kabaliktaran, kapag may problema sa panunaw, kailangan ng bato na pasanin ang dagdag na trabaho na hindi naman dapat sa kanya. Kaya, sa halip na uminom ng tsaa kaagad pagkatapos kumain, maaari kayong pumili ng mainit na tubig o magpahinga lamang ng bahagya upang magkaroon ng oras ang katawan na natural na magtunaw. Pagkatapos, kung gusto ninyo, tangkilikin ang isang tasa ngang mahinang tsaa bilang paraan ngang pagpapahinga, hindi upang pilitin ang katawan na iproseso pa. Mahal kong makaibigan, kung sa 3 ugali na ibinahagi ko, napansin ninyong pinapanatili ninyo ang isa o higit pa, hindi iyan dapat ikabahala kundi isang pagkakataon upang mag-adjust mula ngayon.
Sa edad na ito, bawat maliit na pagbabago ay may malaking halaga. Hindi kailangan gumawa ang anumang masyadong komplikado. Sa pamamagitan lamang ng pagkain ng mas magaan, pag-inom sa tamang oras, makakapagpahinga ng mas madali ang inyong bato. Kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring makomento ngang numero 2 sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan upang malaman ko na nakikinig pa rin kayo at kasama ako sa paglalakbay ngang malusog at dekalidad na pamumuhay araw-araw. Bahagi 4. Ang medikal na katangian ng nephrotoxins, oxysterols, mula sa pagprito ang itlog. Mahal kong makaibigan, kung gusto nating tunay na maunawaan kung bakit ang maliliit na pagbabago sa ating pagkain ay maaring maging mahalaga sa pangmatagalang kalusugan ng bato, kailangan nating suriin ang pinakapangunahing medikal na istrukturang bato. Ang bato ay hindi isang simpleng filter bag kundi isang napakakomplikadong sistema na binubuo ang humigit kumulang 1 milyong functional units na tinatawag na nephron sa bawat bato. Ang bawat nephron ay isang kumpletong micromachine na binubuo ang glomerulus, kung saan sinasala ang dugo, at ang renal tubule, kung saan muling sinisipsip ang mahahalagang nutrients na kailangan ang katawan. Sa paglipas ngang panahon, lalo na pagkatapos ngang edad 60, ang bilang at kahusayan ng paggana ng mga nephron ay natural na bumababa. Ito ay isang hindi maiwasang biological na batas. Sa edad na 70, ang kakayahan ng bato na magsala ay maaring kalahati na lamang kumpara sa pagkabata. Nangangahulugan iyon na bawat natitirang makina ay kailangan magtrabaho ng mas mahirap upang makabawi, at sa makatuwid ay nagiging mas sensitibo sila sa bawat epekto mula sa dieta at pamumuhay. Sa klinikal na pananaw, madalas kong ipinapaliwanag sa mga pasyente na ang bato ngang matatanda ay parang isang pabrika na nagpapatakbo sa loop ngang maraming dekada na walang labis na kapasidad. Kung maglalagay kayo ngang malinis na hilaw na materyales sa tamang ritmo, mananatiling matatag ang pabrika. Ngunit kung maglalagay kayo ng mga salik na nagdudulot ng pamamaga o metabolic toxins, mabilis na magiging overloaded ang sistema. Isang mahalagang salik na binibigyang diin ngang modernong agham ay ang katayuan ngang mababang antas ng chronic inflammation na karaniwang sinasalamin nga indicators tulad ng CRP. Kapag ang pamamaga na ito ay nagpapatuloy dahil sa maling pagkain, ang mga inflammatory mediators ay maaring makaapekto sa marupok na filter membrane ng glomeruli na nagpapababa ang elasticity at kakayahan nitong magsala. Sa paglipas ng panahon, ang mga nephron units ay maaring masira at mawalan ng function, at ang nakababahala ay napakalimitado en kanilang kakayahang mag-regenerate. Sa makatuwid, sa pilosopiya ngang pangangalaga sa kalusugan ngang matatanda, hindi tayo nagsasalita tungkol sa kumpletong pagaling kundi tungkol sa pagpapanatili ngang natitira at pagpapabagal ngang prosesong paghina. Iyan ang pinakapraktikal at pinakamatagal na diskarte. Ngayon nais kong ibahagi sa inyo ang isang napakahalagang aspeto na may kaugnayan sa paraan ng pagluluto ng pagkain, lalo na ang itlog, isang pamilyar na pagkain sa almusal. Marami sa inyo ang may ugali ngang pagprito ang itlog sa mataas na temperatura, gumagamit ng maraming mantika, nakprito hanggang sa maging ginintuang kayumanggi o bahagyang sunog upang mapahusay ang lasa. Gayunpaman, sa siyentipikong pananaw, kapag ang pagkain, lalo na ang yok nga itlog na naglalaman ng kolesterol, ay niluluto sa mataas na temperatura sa matagal na panahon, maaring mabuo ang mga produkto ng lipid oksidasyon, kabilang ang mga compound tulad ng oxysterols. Ipinakita ng mga pag-aral sa nutrisyon na ang mga oxidized compound na ito ay maaring may kaugnayan sa pinsala sa endothelial ng daluyan ng dugo at pagtaas ng inflammatory response, lalo na kung regular na kinakain. Kapag apektado ang sistema ng daluyan ng dugo, kabilang ang mga microvessels sa glomeruli, ang kakayahan ng bato na magsala at magmetaboliza ay maaari ring maapektuhan sa paglipas ng panahon. Nais kong linawin sa inyo ng balanse.
Hindi ibig sabihin na ang pagkain ng pritong itlog ay agad na mapanganib, ngunit ang problema ay nasa dalas, temperatura ng pagluluto, at pangkalahatang pamumuhay. Kung uulitin ang ugali na ito araw-araw sa loob ng maraming taon, ang maliliit na epekto ay mag-iipon upang maging isang malaking metabolic burden. Sa aking kasanayan, maraming matatanda, pagkatapos isinasaayos ang paraan ng pagluluto mula sa pagprito tungo sa pagpapakulo, pag-steam, o bahagyang pagpaprito na may kaunting mantika, kasama ang pagkain ng walang lasa at mas maaga sa araw, ay malaki ang pagbutingam, sintomas tulad ng madalas na pag-ihi sa gabi, pagkapagod sa umaga, at mas mahimbing na pagdulog. Ipinapakita nito na hindi kailangan ngang bato ngang malalaking pagbabago kundi ngang nga tamang pagsasayos at pagtitiyaga. Mula sa pananaw ngang pilosopiyang buhay, nais kong ibahagi sa inyo ang isang napakahalagang bagay. Hindi kailangan ng matandang katawan, ng matinding stimulus kundi ngang banayad at matatag na pagpapalusog. Ang isang pagkain na inihanda ng simple, kaunting mantika, kaunting asin ngunit sa tamang paraan ay makakatulong sa bato na gumana ng tahimik sa halip na kailanganing lumaban sa mga hindi kinakailangang presyon. Ang paraan ng pagluluto ninyo ng itlog, ang paraan ng pagpapares ninyo ng pagkain, ang oras ng pagkain ninyo sa araw. Lahat ng ito ay tila simple ngunit ang mga ito ang tahimik na pagpapasya na humuhubog sa inyong kalusugan sa susunod na 10,20 taon. Kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring makomento ng numero 4 sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan upang malaman ko na nakikinig pa rin kayo at kasama ako sa paglalakbay ngang malusog at dekalidad na pamumuhay araw-araw. Bahagi 5. Tatlong mahiwagang pagkain na tumutulong sa pagpapanumbalik at pagpatay sa apoy ngang pamamagangang bato. Mahal kong mga kaibigan, pagkatapos nating suriin ang mga babala at maunawaan ang mga pagkakamali na maaring tahimik na magpahina sa bato, nais kong pansamantalang isantabi ninyo ang pag-alala at tumingin sa mas maliwanag na direksyon. Sa klinikal na medisina, lalo na sa mga taong higit sa 60 taong gulang, hindi lamang tayo nagsasalita tungkol sa pag-iwas sa pinsala kundi, mas mahalaga, tungkol sa tamang pagpapalusok upang mapanumbalik ang natitira. Ang bato ay hindi isang organ na maaring ganap na mag-regenerate, ngunit ang magabuhay na glomeruli ay may kakayahang umangkop, bawasan ang pamamaga, at gumana ng mas epektibo kung mabibigyan ng tamang biological na kapaligiran. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na hindi kailangan ng katawan ng himala, kailangan lamang itong gamutin ayon sa mabatas. Ang tatlong grupo ng pagkain na ibabahagi ko sa ibaba ay hindi magic pills, ngunit kung naunawaan ang kanilang tunay na kalikasan at ginagamit sa tamang ritmo, maaari silang maging biological leverage upang mabawasan ang pasaning ng bato at maging matatag sa mahabang panahon. Una, pulang siling bell. Sa kasanayan sa nutrisyon para sa mga matatanda na may sakit sa bato, palagi kaming maingat sa potassium, isang mineral na kung mag-ipon ay makaapekto sa cardiovascular system. Gayunpaman, ang kawili-wili ay ang pulang siling bell ay may mababang potassium content ngunit mayaman sa lycopene at vitamin C, dalawang salik na may malakas na antioxidant properties. Nais kong mas malalim ninyong maunawaan. Kapag tumatanda ang katawan, dumarami ang free radicals, tulad ng kalawang na kumakapit sa mga dingding ng daluyan ng dugo at sa glomerular filter membrane. Ang lycopene ay gumagana bilang isang biological protective layer na tumutulong na mabawasan ang microscopic damage at limitahan ang pagtagas ng protina sa pamamagitan ng glomeruli. Sa katunayan, madalas kong pinapayuhan kayong gumamit ng pulang siling bell na bahagyang igisa sa olive oil o lutuin sa sabaw dahil ang banayad na paraan ng pagluluto ay magpapanatili ng anti-inflammatory activity nang hindi nagpapataas ng metabolic burden. Pangalawa, sibuyas at kinse. Ito ay dalawang pamilyar na pagkain ngunit madalas na binabalewala ang kanilang halaga. Ang isang natatanging sangkap sa sibuyas ay quercetin,
isang compound na may natural na kakayahang magpaluwak ng nga daluyan ng dugo. Sa pagtanda, ang nga daluyan ng dugo sa bato ay madalas na bahagyang tumitigas dahil sa epekto ng presyon ng dugo, hormones, at sclerosis. Tumutulong ang quercetin na pasiglahin ang katawan na gumawa ng nitric oxide. Sa gayon ay nakpapalambot sa mga daluyan ng dugo at nakpapabuti sa daloy ng dugo sa glomeruli. Kapag bumuti ang daloy ng dugo sa bato, nagiging mas maayos din ang proseso ng pagsala, tulad ng isang ilok na nalinis pagkatapos ng matagal na pagkaipon ng putik. Madalas kong ibinabahagi sa inyo na hindi lamang kailangan ng bato na malinis kundi kailangan din itong mapaluso ang sapat at regular na daloyng dugo. Ang pagpapares ng sibuyas sa kaunting malusok na taba, halimbawa mula sa nilagang itlog o pinasingaw na isda, ay makakatulong na mas mahusay na masipsip ang quercetin. Ngunit kailangan pa ring panatilihin ang prinsipyo ng pagkain ng walang lasa at sa katamtamang dami. Pangatlo, mansanas sa umaga. Sa digestive system nga matatanda, ang malaking bituka ay may mahalagang papel bilang isang transit station. Kung ang station na ito ay barado, ang toxins ay babalik sa dugo at maglalagay ng karagdagang presyon sa bato. Ang mansanas ay naglalaman ng maraming pectin, isang uri ng soluble fiber na may kakayahang makipag-ugnayan sa magadumi tulad ng urea at creatinine na labis sa bituka at tumutulong sa paglabas nito. Madalas kong inilalarawan ang pectin bilang isang biological net na tumutulong na mapanatili ang mga bagay na hindi kailangan ng katawan bago sila bumalik sa sirkulasyon. Kapag malinis ang malaking bituka, mababawasan ng malaki ang pasanin ng bato sa pagsasalaeng dugo. Gayunpaman, ang mahalaga ay dapat ninyong kainin ang mansanas na may balat pagkatapos itong hugasan. Kumain ng dahan-dahan at nguyain ng mabuti upang ma-optimize ang proseso ng pagsipsip. Mula sa siyentipikong pananaw na sinamahan ng praktikal na karanasan, nais kong bigyang diin ang isang mas malalim na bagay. Walang pagkain na makapapagaling ng sakit sa sarili nito, ngunit ang tamang kombinasyon ng pagkain, biological rhythm, at kalagayan ng pag-isip ang susi upang ang katawan ay makapag-adjust ng sarili. Ang isang magaan na pagkain, isang mahimbing na pagtulog, isang payapang isip, iyan ang kapaligiran para sa masustansya tulad ng lycopene, quercetin, o pectin na ganap na may pakita ang kanilang halaga. Tandaan ninyo na sa edad na ito, ang pinakamahalaga ay hindi ang kumain ng maraming masustansyang bagay kundi ang kumain ng tama na kailangan ng katawan sa tamang oras kung kailan handa itong tumanggap. Kapag nabawasan ang presyon ng bato, nakapagpapahinga ang mga daluyan ng dugo, at maayos ang paganang sistema ng panunaw, natural na makakahanap ng balansa ang katawan. At kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang nilalamang ito, mangyaring mag-iwan ang komento na may numero 6 sa ibaba ang video. Hindi lamang iyon ang senyales na nakikinig kayo, kundi isang maliit na pangako sa inyong sariling kalusugan. Bahagi 5. Ang ginintuang 8 minuto na panuntunan sa paglaga ng itlog. Mahal kong makaibigan, sa paglalakbay ng pangangalaga sa kalusugan ng bato at katawan sa gitnang edad at katandaan, palagi kong binibigyang diin ang isang bagay na tila napakasimple ngunit may mapagpasyang kahulugan. Ang paraan ng pagluluto minsan ay kasing halaga ng mismong pagkain. Gaano man kasustansya ang isang itlog, kung lulutuin ng mali ay maari itong hindi sinasadyang maging pabigat sa glomeruli sa halip na makatulong sa pagaling. Upang ganap na masipsip ng katawan ang albumin, ang purong protina na tumutulong sa pag-regenerate ng tissue ng bato at mapanatili ang mas ng kalamnan ng hindi gumagawa ng mapaminsalang oxidized products, kailangan ninyong sundin ang isang napakapartikular na panuntunan na tinatawag kong ginintuang 8, minuto na panuntunan. Ito ay kapag kumukulo na ang tubig. Dahan-dahan ninyong ilagay ang itlog at bilangin ng eksakto ang 8 minuto mula nang muling kumulo ang tubig. Huwag pakuluan ng walang damdamin dahil sa loop lamang ng ilang minutong pagkakamali, malaki na ang pagbabago sa nutritional structure. Sa perpektong estado na ito, ganap ng luto ang puti ang itlog,
na tinitiyak ang microbial safety. Samantala, malambot pa rin ang dilaw na itlog, basa, at napapanatili ang biological activity nito. Ito ang balanse sa pagitan ng kaligtasan, madaling panunaw, at maksimum na pagsipsip. Maraming pag-aral sa nutrisyon ang nagpakita na ang itlog na niluto ng tama ay maaring makamit ang halos optimal na rate na pagsipsip ng protina na tumutulong na mabawasan ang dami ng metabolic waste na kailangan iproseso ang bato. Sa kabaliktaran, kapag pinakuluan ninyo ang itlog ng masyadong matagal, lalo na sa loop ng mahigit 12 minuto, ang dilaw ng itlog ay magiging tuyo at magkakaroon ng grayish-green na singsing. Mga senyales ng oxidation reaction at protein denaturation. Sa panahong ito, hindi na madaling masipsip ang protina kundi sa kabaliktaran ay lumilika ng maraming urea at labis na metabolic products. Pinipilit ang bato na magtrabaho ng mas mahirap upang mailabas ang maito para sa mga kabataan. Maaring hindi ito halata, ngunit para sa mga taong higit sa 60 taong gulang, ito ay isang tahimik na presyon na nag-ipon sa paglipas ngang panahon. Madalas kong sinasabi sa aking mapasyente na ang tamang luto na itlog ay gamot na nagpapalusog sa bato, samantalang ang maling luto na itlog ay pabigat sa bato. Ang pagkakaiba ay hindi nakasalalay sa presyo o uri ng pagkain kundi sa pag-unawa at disiplina sa bawat maliit na detalye. Bahagi 6. Ang ginintuang panahon ng pagkain ng itlog, bakit almusal? Bukod sa paraan ng pagluluto, ang oras ng pagkain ay isa ring napakalalim na biological na salik, lalo na sa katawan na nasa edad 60 na. Sa aktual na pangangalaga sa mga matatanda, napansin ko na maraming matatanda ang kumakain ng tamang pagkain ngunit hindi gaanong binibigyang pansin ang biological rhythm ng katawan na nagiging sanhi ng hindi ganap na pagpapakita ng nutritional efficacy. Pagkatapos ng mahabang gabi, ang katawan ay pumapasok sa isang estado ng physiological fasting, unti-unting bumababa ang nakaimba na enerhiya at nagsisimulang maganap ang pagkasira ng kalamnan upang mapanatili ang buhay. Sa mga matatanda, mas mabilis at mas tahimik ang prosesong ito na nagre-resulta sa pagkawalang kalamnan, panghihina, at pagbabang kakayahang kumilos kung hindi agad mapunan. Sa makatuwid, ang pagdaragdag ng protina sa umaga ay hindi lamang pagkain kundi isang diskarte upang mapanatili ang pangmatagalang kalusugan. Kapag kumakain kayo ng itlog sa umaga, lalo na ang nilagang itlog na niluto ng tama, mabilis na masisipsip ang protina at makikilahok sa proseso ng pagbabago ng kalamnan, paghaling ng sel, at pagpapatatak na metabolismo. Ito ang panahon kung kailan pinaka-epektibo na tumatanggap ng nutrisyon ang katawan. Hindi lamang sa kalamnan, ang protina mula sa itlog ay tumutulong din na patatagin ang blood sugar, nagbibigayng pakiramdam ng kabusugan ng matagal. Sa gayon ay nililimitahan ang peg snack at binabawasan ang metabolic burden para sa atay at bato. Para sa mga matatanda na may fluctuating blood sugar, ang pagpapanatili ng almusal na may itlog ay makakatulong sa katawan na maging mas matatag sa buong araw, na nagpapababa ang pakiramdam, ang pagkapagod at pagkahilo. Nais ko ring ibahagi ang isang pananaw na marami pa ang hindi lubos na naunawaan. Iyon ay ang isyung kolesterol. Sa loop ng maraming taon, ang itlog ay maling naunawaan bilang sanhi ng pagtaas ng kolesterol sa dugo. Gayunpaman, ipinakita ngang modernong pag-aral na ang endogenous cholesterol na natural na ginagawa ng katawan ang pangunahing salik. Samantala, ang kolesterol mula sa pagkain ay may pangalawang papel lamang. Higit pa rito, ang dilaw ngang itlog ay naglalaman ngang lecithin, isang sangkap na tumutulong sa pag-emulsify ng taba at sumusuporta sa paglabas ng masamang kolesterol. Sa gayon ay tumutulong na maprotektahan ang mga daluyan ng dugo. Para sa mga matatanda na may hindi gaanong iba't ibang pagkain, ang itlog ay hindi lamang isang mahusay na pagpipilian, kundi isang halos mahalagang pinakmulan ng protina upang mapanatili ang pangkalahatang kalusugan. Nakita ko na ang maraming kaso ng matatanda na malaki ang pagbuti ang kalusugan sa pamamagitan lamang ng pagpapanatili ng ugali ng pagkain ng itlog ng tama sa umaga.
Ito ay hindi himala kundi resulta ng paggalang sa biological na batas ng katawan. Kapag kumakain sa tamang oras, hindi kailangang lumaban ang katawan kundi pinapalusok sa tamang ritmo. Bahagi 7. Sample menong 3 araw na detalyado para sa mga nais protektahan ang bato. Mahal kong makaibigan, kapag tinitingnan ko ang buong paglalakbay ng pangangalaga sa kalusugan ng bato sa gitnang edad at katandaan, napagtanto ko ang isang napakalinaw na bagay. Hindi lahat ay kulang sa kaalaman, kundi karamihan ay kulang sa isang konkretong roadmap upang magsimula. Sa makatuwid, ang pagbuo ng isang malinaw, madaling lapitan, at madaling ipatupad na sample menu ay hindi lamang makakatulong sa inyo na mabawasan ang pagkalito kundi lilikha din ng physiological stability para sa bato araw-araw. Ang menu na ibabahagi ko sa ibaba ay hindi isang maigpit na formula kundi isang diskarte sa pagpapalusog na bato batay sa metabolic science at biological rhythm and matatanda. Ang 3 pangunahing prinsipyo na kailangan ninyong tandaan ay ang balanse ng protina, pagbabawas ng labis na mineral, at pagtaas ng natural na paglabas sa pamamagitan ng digestive tract. Ito ang paraan upang ang bato ay gumana ng mas kaunti ngunit mas epektibo. Sa halip na piliting magsalang ang dugo sa ilalim ng labis na karga. Sa unang araw, ang almusal ay dapat magsimula ng magaan ngunit may malalim na nutrisyon. Ang isang soft-boiled egg na pinaksama sa tofu soup at isang plato ng gulay tulad ng spinach o broccoli ay lilikha ng isang napakahusay na pundasyon para sa buong araw. Sa propesyonal na pananaw, lubos kong pinahahalagahan ang kombinasyong ito dahil ang protina mula sa itlog ay kumpleto samantalang ang protina ng halaman mula sa tofu ay nakakatulong na mabawasan ang nitrogen metabolic burden. Ang magulay ay gumaganang parang isang auxiliary filter na tumutulong sa pagpapabagal ng phosphorus absorption at sumusuporta sa bituka sa paglabas ng toxins. Isang maliit ngunit mahalagang detalye ay ang blanching ng gulay at pagtatapon ng unang tubig. Nakakatulong ito na mabawasan ang libreng potassium na napakaangkop para sa mga taong may bahagyang pagbabang function ng bato. Para sa tanghalian, maaari kayong kumain ng isang maliit na mangkok ng kanin kasama ang seaweed soup na niluto ng walang lasa at may tofu. Ang seaweed, sa aking klinikal na obserbasyon, ay hindi lamang nagbibigay ng trace minerals kundi sumusuporta rin sa banayad na antioxidant activity na tumutulong na mabawasan ang tago na pamamaga sa mga daluyan ng dugo. Dapat panatilihing simple ang hapunan. Humigit kumulang 100 gram isda sa dagat tulad ng tuna o salmon na pinagsama sa gulay ay isang makatuwirang pagpipilian. Ang omega-3 sa isda ay tumutulong na mapabuti ang elasticity ng mga daluyan ng dugo sa bato, sa gayon ay sumusuporta sa mas matatag na glomerular perfusion sa gabi. Ang kabuwang pagkonsumo ng protina sa araw ay pinananatili sa humigit kumulang 45 hanggang 50 gram. Ito ang antas na karaniwan kong inirekomenda para sa mga taong may humigit kumulang 60 kg na may bahagyang pagbaba ng function ng bato. Sa ikalawang araw, mas flexible ang diskarte. Sa almusal, kalahati lamang ng soft-boiled egg kasama ang vegetable soup at kaunting pinatuyong gulay na walang lasa. Hindi ito pagbabawas ng nutrisyon kundi muling pamamahagi ng makatuwirang limitasyon ng protina sa araw. Kapag hindi napipilitan ang bato mula sa umaga, magkakaroon ito ng mas matatag na kondisyon sa pagpapatakbo sa paglaon. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na ang pagkain ng mas kaunti sa umaga minsan ay nakakatulong sa bato na huminga ng mas madali sa buong araw. Ang tanghalian sa ikalawang araw ay maaring pumiling noodles na may maraming mushroom at gulay. Ito ay isang pagkain na nagbibigay ng pahinga sa bato dahil halos walang protinang hayop. Ang mushroom ay isang napakahalagang pagkain dahil naglalaman itong soluble fiber at antioxidant compounds na tumutulong na mabawasan ang bahagyang pamamaga sa katawan. Para sa hapunan, humigit kumulang 100 gram steamed o boiled chicken breast na pinagsama sa gulay tulad ng pechay o broccoli ay magbibigay ng sapat na enerhiya nang hindi naglalagay
ng malaking presyon. Ang kabuang pagkonsumo ng protina sa araw na ito ay pinananatili sa humigit kumulang 40 hanggang 45 gram na nakakatulong na mabawasan ang pasanin sa glomerular filtration habang pinapanatili pa rin ang kalamnan. Ang ikatlong araw ay nakatuon sa pagiging magaan at madaling matunaw, lalo na angkop para sa mga may mahinang digestive system. Ang almusal na may soft-steamed egg ay isang napakatalinong pagpipilian. Kapag ang itlog ay ini-steam kasama ang gulay, nagiging malambot ang istruktura ng protina, madaling masipsip, nababawasan ang digestive pressure, at nililimitahan ang paggawa ng dumi. Ang pagpapares nito sa sariwang salad tulad ng lettuce, kamatis, pipino, at konting light olive oil ay makakatulong na madagdagan ng fiber at good fats na sumusuporta sa pagsipsip ng micronutrients. Ang tanghalian ay maaring mushroom at cabbage congee. Isang pagkain na tila simple ngunit may malaking kahulugan. Tumutulong ang congee na makapagpahinga ang digestive system. Samantala, ang mushroom at cabbage ay nagbibigay ng fiber na tumutulong sa paglabas ng toxin sa pamamagitan ng bituka na nagbabawas ng presyon sa bato. Sa gabi, maaari kayong kumain ng humigit kumulang 100 gram steamed shrimp o squid kasama ang gulay tulad ng kalabasa o siling bell. Nagbibigay ang seafood ng mataas na kalidad na protina. Ngunit kapag ginamit sa tamang dami at tamang paraan ng pagluluto, hindi ito nagiging labis na pasanin sa bato. Kung mas laliman ang pagtingin, makikita ninyo na ang 3 araw na menu na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkain kundi isang siklong pagreregulateng pisyolohiyang bato. Ang unang prinsipyo ay ang balanse ng protina ang hayop at halaman na tumutulong na mabawasan ang dami ng nitrogenous waste na nabubuo sa proseso ng metabolismo. Ang ikalawang prinsipyo ay ang pagkontrol sa phosphorus at sodium dahil ang mga ito ang dalawang salik na tahimik na naglalagay ng presyon sa glomeruli kung matagal na itong nag-ipon. Ang ikatlong prinsipyo ay ang pagtaas ng natural na fiber na tumutulong sa katawan na makibahagi sa pasanin sa bato sa pamamagitan ng digestive tract. At kung nakikinig pa rin kayo hanggang dito, nais ko kayong anyayahan na mag-iwan ng numero 8 sa seksyon ng komento. Iyan ang paraan upang malaman ko na nakatanggap kayo ng magandang kaalaman at sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ito. Mahal kong makaibigan, kapag tinitingnan natin ang buong paglalakbay ng pangangalaga at pagprotekta sa bato sa gitnang edad at katandaan, ang nananatili ay hindi ang komplikadong kaalaman kundi ang tamang prinsipyo ng pamumuhay. Katamtaman at regular. Hindi kayo hinihinging bato na maging sugdulan sa pag-iwas sa pagkain kundi kailangan nito kayong maunawaan ang inyong katawan at kumilos ayon sa biological rhythm araw-araw. Upang matulungan kayong madaling makapagsimula, ibubuot ko ito sa 3 malinaw, praktikal, at agad na may papatupad na hakbang simula bukas ng umaga na hindi nangangailangan ng malalaking pagbabago ngunit nagbibigay ng pangmatagalang epekto. Hakbang 1. Aktibong tanggalin ang mga nakakapinsalang kombinasyon ng pagkain. Ito ang pinakamahalagang pundasyon dahil kung hindi aalisin ang sanhi, magiging limitado ang lahat ng pagsisikap sa huli. Dapat ninyong ihinto ang ugalingang sabay na pagpapares ng itlog at gatas, bawasan ang pagkain ng sobrang alat na itlog na may asin o matapang na toyo, at lalo na iwasan ang pag-inom ng malakas na tsaa kaagad pagkatapos kumain. Sa siyentipikong pananaw, ang magkombinasyong ito ay maring magpatas ng osmotic pressure, magdulot ng mineral metabolism disorders, at magipon ng waste products na sa kalaunan ay humahantong sa glomerulosclerosis at nakaapekto sa microvascular system. Sa pilosopiyang silangan, ito ang pagputol ng pinagmulan ng disorder upang ang katawan ay makabalik sa natural na balanseng estado nito. Hakbang 2. Muling itatag ang almusal sa paraan na nagpapagaling sa bato. Sa halip na kumain ayon sa lumang ugali, maari ninyong simulan ang araw sa isang nilagang itlog na niluto ng tama ayon sa 8 minuto na panuntunan na pinagsama sa pulang sili, sibuyas o kinsay na inihanda ng bahagya. Hindi lamang ito isang nutrisyonal
kombinasyon kundi isang discard sa anti-inflammatory at proteksyon sa mga daluyan ng dugo sa bato. Tapusin ang almusal sa isang piraso ng mansanas na kinain ng may balat pagkatapos itong hugasan ay makakatulong na magdagdag ng soluble fiber na sumusuporta sa malaking bituka sa paglabas ng toxins at sa gayon ay nagpapababa ang pasanin sa bato. Madalas kong sinasabi na kapag malinis ang bituka, magiging magaan ang bato, kapag maayos ang panunaw, magiging maayos ang pagsasala ng dugo. Hakbang 3. Panatilihin ang daloyngang paglilinis sa pamamagitan ng maligamgam na tubig. Isang napakaliit na ugali ngunit may malaking halaga ay ang pag-inom ng humigit kumulang 200 ml ng maligamgam na tubig pagkatapos ng almusal ng humigit kumulang 30 minuto. Ang tubig sa temperatura na malapit sa katawan ay nakakatulong na natural na manipisan ang dugo, sumusuporta sa proseso ang sirkulasyon, at tumutulong sa bato na ilabas ang madumi ng mas madali. Hindi ito sa pilitang pag-inom, maraming tubig, kundi ang pag-inom sa tamang oras upang suportahan ang physiological filtration rhythm, nephron, na iniwasan ang labis na karga o pagkaipon. Mahal kong mga kaibigan, ang kalusugan ay hindi nakataon kundi ang resulta ang mga pagpipilian na inuulit araw-araw. Sa edad na ito, hindi kailangan ng katawan ng sukdulang pamamaraan kundi ng pagtitiyaga, pag-unawa, at pakikinig sa sarili. Bawat tamang pagkain, bawat mahimbing na pagtulog, bawat sandaling ang kapayapaan ng isip ay isang hakbang na nakakatulong sa bato na makapagpahinga at makapagbagaling. Nakakita na akong maraming tao na nagbago lamang kapag kailangan nilang harapin ang malaking gastos sa paggamot, mahabang araw ngang pagkapagod, at pagdepende sa makinarya. Ngunit sa totoo lang, maaari kayong kumuhang ibang landas. Ang landas ng aktibong pangangalaga at pag-iwas ng maaga. Ang maliliit na pagbabago ngayon ay hindi lamang para sa inyong kalusugan kundi isang paraan din upang mabawasan ang pasanin sa pamilya at mapanatili ang dangal ngang katandaan. Nais kong bigyang diin muli ang mahahalagang salita na dapat ninyong tandaan, tanggalin ang maling ugali, kumain ayon sa biological rhythm, bawasan ang metabolic burden, suportahan ang natural na paglabas, at panatilihin ang payapang isip upang makapagpahinga ang mga daluyan ng dugo. Ito ang pundasyon para sa bato na gumana ng maayos at matatag sa paglipas mga taon. Kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang nilalaman ngayon, mangyaring pindutin ang like upang malaman ko na nakasama ko kayo at sinusuportahan ninyo ako. Mag-subscribe sa channel upang kapag may bagong video, kayo ang unang makatanggap ng abiso upang patuloy nating sama-samang matutunan kung paano mamuhay ng malusog, masaya, at payapa. At kung maaari, mangyaring ibahagi ang video na ito sa inyong makamag-anak, kaibigan, at kapitbahay. Malay ninyo, isang maliit na pagbabahagi lamang ninyo ang makakatulong sa isang tao na magkaroon ng isa pang pagkakataon na mamuhay ng mas malusog araw-araw.